At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Multo sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ayan Nako, to ya, ang laki ng hingi-hingi ng Doña Mariana sa atin para mapanalo tayo. Balbalot manaya. Napakaganda ng alok niya. Gamitin natin yung camping pan Hindi natin para kaya. ibayad natin sa serbisyo niya. Parang mahal ang sinisingil niya Oh, mahal lang Mas mahal ang hiling niya noon Kwan. Don Manolo. Kay Don Manolo. Mas malaki yung sa kanya. Ano yan? Kwan, Vice Mayor, anong alam gagawin niyo natin? mga kasama, medyo mahal ng konti kung ibabayad natin ang camping pan natin. Sa kanya. Pero sigurado naman ang pananalo din tayong lahat. At walang matatalo. Kaya pagkaisa na lang natin na desisyon na nito. Dahil ayaw kong matalo uli ni Agaton. Kung matatalo ko, baka hindi ko na kayang kakandidato pa sa susunod na halalan. Kaya pumayag na kayong lahat. Akwa, tama ang sinabi ni Sir Temprosyo, ha? Kahit mahal ang talent pin niya, sigurado naman na nga panalo, ha? Pumayag na kayo para matapos ng meeting na ito. Ay, hindi ka rin nakamayag! Sente Prosyo! Hindi! Ano? Pipilit mo, Sente Prosyo! Ikinalulong ko namin! Manatili kami sa partido! Subalit, hindi ka na namin susuportahan! Kaya, nasa yan kung ipipilit mo yung gusto mo! Kaya na mga kasama! Kaya na! Wala tayong mapapala rito! Sandali lang mga kasama! Pakinggan niyo muna ako! Sandali lang! Sandali lang! Mahal sobrang mahal! Sandali lang po. Pakinggan niyo muna nga magpaliwanag si dating Vice Mayor Temprosyo. Wala Sandali na! lang po. Ayaw na namin Nako. pakinggan ang sasabihin niya! Dahil pinipilit niya ang gusto niya! Kaya na! Nako! Patay! Pare Adong, ano bang nangyari? Bakit umalis ng mga kasama ni dating Vice Mayor sa partido, ha? Nako, pare Asyong. Malaking problema ito. Ha? Bakit pare? Nagkaroon ba sila ng problema? Oo, pare. Ewan ko kung maayos pa ito ni dating Vice Mayor, ha? Galit na galit ang mga kasama niya sa kanya nang sinabi niyang gagamitin na lang na pambayad kay Doña Maria yung campaign pa nila. Ayon, nagsialisan na sila. Hindi na sila napigilan ni dating Vice Mayor Temprosyo. Ano? Nako, malaking problema nga ito pare. Delikado. Napakalakas ni Agaton. Kung hindi napapayag ni dating Vice Mayor Temprosyo ang mga kasama niya, malaking posibilidad na matatalo silang lahat. Anong magandang gawin dyan, pare? Para makapagsundo sila? Hindi ko alam pare. Kailangan makausap natin si dating Vice Mayor Temprosyo. Halika pare. Halika. Nako, wala na dito si dating Vice Mayor Temprosyo. Nang umalis na ang mga kasama niya, umalis na rin siya at hinabol sila para kausapin pero talagang ayaw na siyang kausapin ng mga kasama niya. Delikado ito pare. Masisira ang pangarap ko. Kung matatalo si dating Vice Mayor Temprosyo, wala nang susuporta sa akin kung tatakbo akong kapitan. Kaya pare, tulungan mo naman akong mag-isip pare kung ano magandang gawin para mapagkasundo natin silang muli.
Bayaw, nakaw, may ibabalita ko sa'yo. Jack, matutuwa ka rito sa ibabalita ko sa'yo. Ano yan, Bayaw? Bayaw, nakita nila ang Breng na habang nagmi-meeting sila na dating Vice Mayor Tempruso sa bahay ni Asyaw, nakaw, bigla silang nagasialisan. At nagtanong daw sila sa mga kapitbahay nila. At ang sabi nag-away-away daw sila dahil ipinipili na naman daw ni Tempruso na gastusin yung kampinpan nila. Pero ayaw daw ng mga kasama nila sa partido. Kaya ayaw. Hey, malaking problema nila ngayon yan, Ano? Bayaw. Oh. Kailangan may parating kay Mayor Gustalvo ang balitang yan. Tiyak matutuwa rin siya, Bayaw. Oo, Bayaw. Nakaw, parang nakikita ko ng tagumpay mo, Bayaw. Magiging Vice Mayor ka na naman ng ating bayan. Mag-iikot kami. Sasamo ko na naman ng mga BHW, mga lupon taga-pamayapa. At ang dalawang CBA, hindi kita bababayaan, Bayaw. Tutulungan kita. Ay, maraming salamat, Bayaw. Mabuti pa, halika. Samahan mo ako at pupuntahan natin si Mayor Gustalvo at iparating sa kanya ang magandang balita. Tarantado ka talaga, Pari Bunjing. Bakit mo ako iniwanan doon? Paano kung sinalakay ako ng multo? Sinong tutulong sa akin? Kinilabutan kasi ako doon sa larawang kuminda sa akin, pare. Nakakatakot talaga doon. Kahit na, sana hindi mo ako iniwan doon. Ha? Halika, bumalik na tayo doon para manmanan natin si Doña Maria Yap. Halika na. Ha? Kukuhan. Ayoko na. Baka mamatay ako sa tako doon. Kung mamamatay ako sa tako, magiging pangit ang bangkay ko. Matatako din ang mga makikiramay sa akin. Ayoko na. Ikaw na lang mag-isang pumunta doon kung gusto mo. Pari Bunjing. Alay, Vice Mayor Agaton. Andito ka na pala. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Mayor, kailangang maiparating ko sa iyo ang magandang balita. Ana, alay naka. Ano akala mo sa akin hindi ako nakikinig ng magandang balita? Lagi akong nagsisimba, Vice Mayor. Lagi rin akong nakakarinig ng magandang balita. Lagi akong nagsisimba. At lagi akong nakikinig ng magandang balita na hango sa banal na aklat ng ang Biblia. Tulad ng sinabi sa unang Timoteo. Kapitulo 6, versikulo 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinse sa pananampalataya at tinubog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Hindi mo ba alam iyan? Nako, Mayor, hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ha? Ano yung ibabalita mo sa akin, Vice Mayor? Kala ko iyon Mayor, minanmanan nila Bayaw ko ang isinasagawang meeting nila Timprosyo at ang mga kasama niya sa partido doon sa bahay ni Kagawad Asyong. At anong nangyari? Anong magandang balita ang sinasabi mo? Ay nako, nag-away-away na sila. Hindi na sila nagkaintindihan. Nag-back out ang mga kasama nila. Ha? Anong
pinagawayan nila, Vice Mayor? Ano? Ang mabuti pa, Mayor, makinig kayo. At ikukwento ko ang lahat sa iyo. Makinig ka, Mayor. Ay, ang bait-bait talaga ni Doña Maria sa akin. At nahalata ko sa isang bodyguard niya na type ako. Ha, napakakisig ng bodyguard niyang yon. Kung magtatapat siya sa akin, sasagutin ko kaagad. Dahil sobra na ang karyong na yon. Talagang hindi niya ako mahal. Nandito na ako sa harap ng pintuan ng bahay namin. Papasok na ako. Nako, umuwi ka bang pangit na matanda ka? Kuya, ano bang nangyari sa'yo? Parang galit na galit ka. Umuusok ang dalawang butas ng ilong mo at lumalabas ang upa sa tainga mo. Nako, nagawa mo pang tumawang animal ka. Nakakahiya ka po niyang. Plano mo yatang makipagkabit sa bodyguard ni Doña Maria. Kuya, Nakakahiya kayo ba ang ginagawa mo po niyang? Matanda ka na. Nakikipagharutan ka pa sa bodyguard na yon. Ikinahihiya kita. ay kuya, hindi ako nakikipagharutan sa bodyguard. Nakikipagkwentuhan ako dahil wala siyang kausap sa lumang bahay. Dahil hindi siya sinama, nabuburyong siya. At ganun din ako. Nabuburyong ako dito sa bahay. Dahil parang wala na akong kwenta sa mga tao dito. Ganon. Kaya nakikipagharutan ka sa bodyguard na kalbo. Tama na, kuya. Nasasaktan ako sa sinasabi mo. Walang katotohanan yan. Hoy, Punyang, kumayos ka. Kung hindi, palalayasin na naman kita sa bahay na to. Kuya, Sige, umupo ka. At pag-uusap tayo ng masinsinan. Pag-uusapan natin ang bodyguard na kalbo na yun. At sabihin mong lahat sa akin kung ano ang napag-usapan ninyo. At kung magsisinungaling ka, baka masaktan kita. ano ka mo, friend? Pinaggalitan ni Vice Mayor Agaton si Aling Punyang? Oo, Pining. Kakausapin ko sana si Kapitan dahil tatanungin ko kung ano yung sinabi niya sa akin na gagawin kong resolution. Naubusan kasi ako ng load, kaya hindi ko siya matawagan. Narinig mo ba kung ano ang sinabi ni Vice Mayor Agaton kay Aling Punyang? Oo, narinig kong lahat ang sinabi sa kanya. Ano ang sinabi niya? Sabi ni Vice Mayor, nakipagharutan daw siya doon sa bodyguard na kalbo ni Doña Maria. Nahihiya raw siya kay Kapitan dahil sa ginawa niyang yun. Malandi raw siya. Ang tanda-tanda na, nagawa pang makipagharutan sa bodyguard na kalbo. Nako, buti nga sa kanya. Sobra na kasi ang matandang yun. Laging kawawa si Shirley sa kanya noon. Sinabi mo pa. At alam mo ba na pati ako, pinaghihinalaan niyang nakipagrelasyon daw ako kay Kapitan? Alam mo namang walang katotohanan yan, hindi ba? Ha? Ano? Halatang halata naman eh. Ipagkakaila mo pa. Hindi ako nagkakaila. Ano ka ba? Talagang totoong wala kaming relasyon ni Kapitan. Masama ang makipagrelasyon sa may asawa na. Kasalanan yan sa Diyos. Ayon sa Mateo 15:19, sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Nako, babaeng ito, oo. Nagbabanal-banalan. Alam na alam ko naman na may kademonyuhan. Shh! Kang maingay! Umuo ka na lang. Kundi, puputulin ko ng pakikipagkaibigan natin. Veronica!
Ano ka mo bayaw? Inimbestigahan mo si Punyag. Oo, bayaw. Tinanong ko siya kung ano ang napag-usapan nila ni Doña Maria. Ano raw ang napag-usapan nila, bayaw? Nako, isa rin palang expert sa information technology ang matandang yun. At kinontrata niya ang partido nila Timprosyo. Kinuntrat lang. Ano, bayaw? Sabi sa akin ni Punyang, kaya rin daw nilang ihak ang mga PCOS machine na gagamitin sa halalan. Kahit ano pang klaseng makina yan. Ha? Ay, kaya nila? Parang yung nagpakilalang Don Mariano na ay baka hindi totoo yan, bayaw. Paano nila ihahak yun Iba na ang makina ang gagamitin ngayon. Hindi ko alam, bayaw. Kinakabahan ako baka totoo ang sinabi niya. Kaya pupunta ako kay Mayor ngayon at ire-report ko sa kanya ang sinabi ni Punyang sa akin. Sige, bayaw. Huwag mong ipawalang bahala yan. Baka totoo na. Baka totoong kaya nilang ihak. Oo, bayaw. Kaya kakausapin ko si Mayor at tatanungin ko siya kung may kilala din siyang expert sa information technology na katulad ni Doña Maria. Ano kaya kung hanapin natin si Don Manolo, bayaw? Dahil expert din yun hindi ba? Naku, bayaw. Expert na scammer ang matandang yon, kaya huwag na. Ha? Baka sa halip na makatulong, kami ang mapapahamak pa. Pare boy, nakita mo ba yung nakita ko? Anong palagay mo sa akin, bulag? Siyempre nakita ko rin yon. At baka nauna pa akong nakakita kaysa sa'yo. Anong binabalak mo ngayon, pare? Ano pa, dito lang tayo. Mamanman natin kung sino pa ang mga nakatira sa bahay na ito. Hindi pa ba tayo aalis? Nakakatakot na dito. Katatapos lang ng undas. Parang undas pa rin ang pakiramdam ko sa loob ng bahay na to. Tumahimik ka nga. Ayan o, yung bodyguard at si Aling Punyang parang may planong gumawa ng milagro. Ha? Ibig mong sabihin, mambubuso tayo sa gagawin nila? Tanga Wala ano ka naman? boso. Ha? Pati ba naman matanda at pangit, bubusuhan mo. Mabuti pa, magtago na tayo. Baka mapansin tayo ng bodyguard na yan. Babarilin tayo, di patay tayo. Tanga! Alam nyo mga kapatid, kilala nyo ba si Miriam, na anak ni Miriam? Na si Kiro, nako, kami siya ng isang janitor sa isang paralan. Balik na naman sa dating gawain ang mga paparasin na ito. Kala ko ba, tuloy-tuloy na ang mga mabubuting ginagawa nila. Yung nagba-Bible study sila araw-araw. Oh, Melinda, ano bang ginagawa mo? Kanina ko pa sinabi sa yung ihiniram mo na itong paninda natin na binili ko. Bakit hindi mo pa inilagay sa cabinet? Ano bang ginagawa mo, ha? Ha? Ay, oo nga pala no. Nawili kasi ako sa pakikinig sa bagong issue sa mga paparasi. Ay, nako. Huwag mo na nga silang pansinin. Melinda, nakikita mo ba ang nakikita ko? Yung papalapit dito. Ayan o, tignan mo. Yung lalaking tignan kalbo? mo. Yan yung bodyguard ni Doña Maria. Nako, gwapo siya. Parang bibili yata. Hintay natin dito. Tapos ako ang magbibigay sa bibili niya. Wow, ang kissing niya. Type ko siya. Hindi lang.
Hindi ko na kaya talaga. Pinagkakaisan ako nila kuya at Karyong. Wala nang nagmamahal sa akin. Hindi ko na rin makontak si kumpare Jose. Baka nagpalit na siya ng SIM card. Pati account niya sa social media. Wala na rin. Parang ibnilak na niya ako. Ano ba itong naging kapalaran ko? Wala nang nagmamahal sa akin. Pakiramdam ko galit na ang mundo sa akin. Kaya mabuti pa sigurong magpakamatay na ako. Si Romeo, yung bodyguard, lalapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Romeo? Kwan. Buti pa pumasok ka dito sa sasakyan ako. Bilisan mo. Baka may makakita sa'yo. Sige, papasok na ako. Ayan. Sige, halika. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa motel. Ano? Motel? Sasama kaya sa bodyguard si Aling Punyang? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Multo sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!